kagawad, the highest ranking kagawad, under dun sa kanilang sanggunian barangay member, no, siya ang papalit doon sa punong barangay. Kamukha na nangyari dito sa Malabon City, no, dito sa barangay Katmon, yung kanilang, okay, hinahabol yung boses ko, yung kanilang barangay captain, punong barangay, ano yata na as an addict, no, nagtago yata, din nawala. So ngayon ang pumalit yung highest ranking, alright? Highest ranking na kagawad. So, yun na naging punong barangay. Okay? So, yan yun. So, yun mangyayari. Ngayon, okay. Papaano, ang tanong may nagtanong, no? Papaano pag may tie between sanggunian member? Papaano pag yung highest ranking mo, dalawa, tapos pareho pa sila ng figure. O di tayo na tayo, di ba? Anong gagawin natin? Walang iba tayong gagawin kundi tayo ay magdo-draw lots. No? Draw lots. It depends upon the consensus of the sanggunian. If they are going to vote, no? Or not, no? Pagbobotohan ba nila o hindi? No? Kung hindi nila pagbobotohan, they will draw lots. Alright? Yun ang mangyayari. But dito sa ating LGC 91, RA 7160, ang nakalagay, draw lots. Alright? So, yun ang malamang nasundin. Alright? Next is, what if there are what we call as permanent, no? Permanent vacancy. Alright? Boy, tandaan nyo guys, sir, paano pag yung gobernador nawala, tapos pumalit yung vice governor, naging gobernador, sino ang vice governor? E di yung highest ranking, no? Highest ranking sa sanggunian. Okay? Yun ang mangyayari doon. Ganun din sa mga mayor. O, nawala yung mayor, papalit yung vice mayor. Sino yung vice mayor, magiging mayor? Sino magiging vice mayor? Yung highest ranking. Alright? Ganun mangyayari. Dito naman sa ating national government, sir, paano pag nawala yung presidente? Papalit yung vice president. Kasi pag yung vice president naging presidente, ang papalit dun sa vice presidency ng naging presidente na, ay wala iba kundi ang Senate President. O, di ba? Ganun lang kadali yun. Sir, pag wala yung Senate President, no? Hindi niya nagampanan yun, no? Ang ipapalit natin doon, Speaker of the House. Alright? Sunod-sunod yan, guys. Okay, next is, alright. Section 45. We're going to talk about permanent vacancies diyan sa sanggunian, ano? Sa sanggunian naman. So mangyayari diyan, there will be an appointment, no? By the president through the executive secretary or yes, you can ask question, ano? Or you can add something if you want, for sangguniang panlalawigan and sangguniang panlunsod. Alright? Appointment to appointment. If there is a permanent vacancy sa sanggunian. Alright? O, halimbawa, ito, case by case na kasi ito eh. O, di nakuha yung highest ranking natin na sanggunian member at na naging ano na siya, naging vice governor or naging mayor, mababakante ngayon ng isa. Ngayon, ang gagawin dyan, kukuha ng isa para makumpleto yung sanggunian, yung mga konsehal or mga konsehal panlalawigan, panlunsod. So ang mag-a-appoint diyan, no, ay walang iba. Pipirma lang yung presidente. Pero dadaan yan kay Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Para doon sa mga sangguniang panlalawigan, sanggunian panlunsod. Ito ang mangyayari dito guys, mag-e-endorse sila yung sanggunian, panlalawigan at sangguniang panlunsod. Mag-e-endorse sila kung sino yung pwedeng i-appoint. But that must be within the party, no? Ng partido, hindi independiente, no? No, sa pagkakasundo na yan ng house noon sa sanggunian, no? Dapat yan ay kapartido, alright? Kaya napaka-importante ng party dito. Okay? Okay. Governor appointed for the sangguniang panlunsod of the city component
component cities and municipalities, ganun din siya. So, nag-a-appoint tayo dyan sa mga HUC as well, highly urbanized city, independent component city, no? Component city and municipality. Then, sir, paano yan pag ang mag-a-appoint, sino mag-a-appoint dito sa barangay, sa kagawad, if ever, kinulang na. Kasi nga, yung highest ranking, naging kapitan na. Sino yun? Kulang na yung ating konseho sa barangay. So, ang mag-a-appoint dyan, guys, ang mag-endorse dyan, yung mayor. No? Yung mayor. Ngayon, sa component city, sa mga municipality, no, pag kinulang na yung kanilang konsehal, kasi yung kanilang mayor ay naging yung kanilang highest ranking ay naging vice mayor na, kukulangin na ngayon yung mga konsehal or yung municipality. So, ang magsesend ng endorsement diyan or appoint yung gobernador. Alright? No, ngayon dito sa highly urbanized cities saka independent component city at mga probinsya, presidente directly for executive secretary Lucas Bersamin. Yan. Yan ha, yan lagi. Meron silang hierarchy. Pag barangay, mayor, city or municipality. Pag component cities or municipality, gobernador ang mag-a-appoint. Pag HUC or ICC, no, presidente through executive secretary. Pero ito sinasabi ko nga sa inyo, yung mga i-appoint, dadaan pa rin yan doon sa presidente, no? Sa presidente pa rin yan. Ipapakita kung sino i-appoint ng gobernador, ng mayor. Yes, Terence, go ahead. Ano yun, Terence? Sir President, yung regarding doon sa pag-appoint, hindi pa siya kukunin doon sa yung electoral na yung mga nadidi pa kunyari nagkaroon ng botohan, yung mga candidates noon na let's say next in line, hindi doon kukunin. Ayun, actually, yung mga hindi siya pumasok. ang kukunin kasi yan in terms of appointment talaga, yung appointment. Ang kukunin talaga dyan, yung mga next in line. Ngayon, ganito mangyayari dyan. Ito na yung, masaklap eh. Next in line ka, ikaw ang kukunin yan. But the problem is, hindi natin dito tinatanggal yung consideration of, are you a party member? Yun eh. Yung partido. Kasi, even though kung makikita nyo sa local government code, pipili tayo dito ng highest ranking. Susunod doon, no, na pwede nating iupo. But the thing is, meron dito may makikita mamaya. May makikita kayo rito. If you are a party member. Yan. If party member ka. Meron silang consideration na ganun. No? Kaya hindi mawawala talaga ang kapangyarihan ng mga partido eh. No? Kaya meron mga party talaga. Hindi niya maiko-contest yun. Ibig sabihin kasi kunyari, ako yung next doon. Yes, contest. Oo. Pwede ko ba i-contest? Yes. Ako dapat yung ilagay mo eh. Kasi ako yung next eh. Yes, you can make a contest regarding that. Kasi nga, ang panlaban natin dyan, yun nandito sa Local Government Code, no? Local Government Code Section 45. Alright? So, yun ang pwede natin i-contest or 46, 47. But the thing is, dapat, kasi right timing din yan, kailangan, magandang magandang, what we call that, magandang speech, kasi maglalabanan yan sa